Ngayon na natuldukan na yung interim release na yan, sana ay wag nang magpaasa ang leaders ng Duterte camp sa mga supporters nila. Di na makakalaya si Duterte bilang kabayaran sa libu-libong Pilipinong pinatay niya. Ngayon tumalon sa saya ang mga victims ko noon ng war on drugs against humanity dahil hindi na pagbigyan si PRRD ng interim release. So ngayon ay siyempre lahat naman magiging masaya kapag ganun ang resulta. Denied. Pati nga si Trillanes nagbuni. Ang saya. Basahin natin na naging pahayag ni Trillanes. Ang saya, sobra. Pero we respect that. Dahil siyempre kailangan nila magsaya. Kailangan natin magsaya. Bakit ka naman malungkot? Huwag natin pangarapin na maging malungkot ka. Dapat maging masaya ka. Ngayon na natuldukan na yung interim release na yan, sana ay wag nang magpaasa ang leaders ng Duterte camp sa mga supporters nila. Di na makakalaya si Duterte bilang kabayaran sa libu-libong Pilipinong pinatay niya. Wow, parang ang sakit no na. Parang tumama sa aking bunbunan. Pero hindi pa naman ako kalbo mga kaibigan. Kumpleto pa naman ako ng buhok. Oh my God! Bata pa tayo. So, siyempre mga kaibigan, parang sa akin, wala naman akong pinapaligay. Wala naman akong pinapaburan. Kahit sino. Siyempre, tao lang din tayo. Tinitimbang natin yung sitwasyon. Hindi naman porque si Duterte ay nasa kulungan ay maging masaya tayo o maging malungkot tayo. Siyempre, lahat naman tayo may pananaw sa buhay. May sariling choices. Sa akin mga kaibigan, ang pananaw ko riyan, bakit hindi na pagbigyan ng interim release na denied nga dahil siyempre tingnan natin itong tatlo na to. Sa palagay ko itong babae na to ay Pilipina. Siyempre saan ba kakampiyan? Sa administration. Halangan nakampihan si Duterte. Siyempre kaya nga sumusuldo sila, kaya napakulong si Duterte dahil kay BBM. Alam niyo ba kung bakit? Dahil sa politika, ayaw nila ang Duterte na nasa poder, na makabalik sa pwesto. Iyan po ang dahilan. Bakit ang korupsyon ay ganun pa rin sa atin? Hanggang ngayon ay wala pa rin napapatunay, wala pa rin nakakulong. Dahil nandiyan naman yung mga big fish. I smell something fishy about them. Pero bakit? Ito pananaw ko lang to. At sa akin lang to. Ewan ko lang sa inyo kung ito ay totoo. Bakit yung 200 billion budget insertion? Alam niyo ba kung nasa punta yun? Iyan ang malaking katanungan. Dahil siguro, alam mo, hindi yan napunta sa bulsa ng mga kung kani-kanino. Napunta yan sa bayad sa pagpapakulong kay Duterte sa International Crocodile Court. Yan po ang dahilan siguro. Sa akin pananaw ko lang yung mga kababayan. Dahil tao lang naman tayo, matalas yung pag-iisip natin. Kaya siguro yung 200 billion budget insertion, 100 billion na budget insertion ay napunta yan mga kababayan. Binayad yan, kabayaran yan sa pagpapakulong kay Duterte. Kaya wala ng budget. Yan po, tandaan niyo yan. Ewan ko lang kung anong paniniwala niyo. Kasi alangan naman napayagan ng 3 judge na yan. Si Duterte na bigyan ng interim release. Dahil sa laki ng dinastos ng bingi, bulag at magnanakaw sa kanya, ay siyempre siguro naman, hindi naman pagbibigyan ng makalaya yan. Mabigyan ng interim release. Dapat denied talaga. Dapat mabulok siya sa kulungan. Yan talaga ang katotohanan. Kaya masakit sa katotohanan na tanggapin sa mga pro-Dutertes na ang Duterte ay hanggang ngayon nasa kulungan pa rin. Ang kagustuhan nila, magiging masaya talaga sila kung si Duterte ay doon na pumanaw, matuluyan na sa dahig. Iyan po ang katotohanan. Kahit masakit tanggapin, pero iyan po ang katotohanan. Hindi natin kayang sabihin, hindi natin kayang tanggapin, pero iyan po ang kagustuhan ng bulag, bingi at magnanakaw. Wala na pong iba. Dahil ginastusan nila yan, dyan na rin mabubulok. Alangan naman na payagan nila na
makabalik sa Pilipinas. Ayaw nga nila bigyan ng interim release. Denied nga. Tapos pagbibigyan nila makabalik sa Pilipinas, ayaw na nila talagang pabalikin si Tatay Digong sa Pilipinas dahil gusto nila dyan na mabulok, dyan na mamatay, dyan na. Talaga. Kaya masakit tanggapin mga kababayan. Huwag na po kayong mag-aksaya ng panahon. Dapat ituon nyo po yung trabaho nyo, yung panalangin nyo sa ating bansa. Huwag na po tayong magwatak-watak dahil nandyan na yan eh. Kailangan natin po ang prayer. Kasi, nandyan na yan mga kaibigan. Tanggapin nyo na. Tanggapin na natin. Dahil nandyan na yan eh. Hindi na pwedeng ibalik ang nakaraan. Hindi na pwedeng ibalik